aking asawa. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Batiin mo yung katabi mo, Blessed Sunday. Ayan, Blessed Sunday. Ayan. At salamat sa Lord dahil kahit papano, mukhang hindi ata mainit ang panahon ngayon, ano? Hindi, nainitin po ba kayo? Hindi naman, no? Pero mas mainit sa presensya ng Panginoon dahil mas nag-aalab ang pag-ibig ng Lord, pagmamahal niya sa bawat isa. Amen. So, salamat kasi sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran, mga bagay na problema, katulad sa devotion, in the midst of pain and suffering, ang focus pa rin natin ay sa Panginoong Jesus. Amen. So, handa na po ba tayo to read the Word of God? To read the Holy Word of the Lord na siyang nagbibigay kalakasan sa atin. Ano po ulit yung series natin? Open Heaven. So, paano po tayong makakalakad sa pamamagitan ng bukas ang langit sa buhay natin? So, ang title po nito is The Cost of Following Jesus. Amen. So, ano po ba ang kailangan nating isakripisyo o mga bagay na dapat nating iwanan? Everybody say, surrender. Kapag sumunod ka ba sa Panginoon, kailangan meron kang mga bagay na iwanan sa buhay mo? Kailangan meron kang mga bagay na bitawan sa buhay mo? Yes, because there's a price to pay. No? If we want open heaven, sa isip mo ba, wala kang gagawin o wala kang part para magbukas ang langit? Meron po. In example po sa atin yan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po madaling sumunod sa Panginoon, pero sa biyaya at kapangyarihan ng Santong Espiritu, tayo po ay maaaring makaranas ng open heaven. And the cost of following Jesus is total commitment. Everybody say commitment. And surrender of one's entire life. Pag sinabi pong commitment, kahit wala ka sa mood or kahit hindi mo feel gawin yung isang bagay, gagawin at gagawin mo siya. Amen? Halimbawa, hindi ko feel umattend ngayong Sunday kasi parang marami ang problema ngayon eh. Saka na ako attend kapag wala nang problema. Hindi po ganoon ang commitment, hindi po ganoon ang surrender. No? Basahin po natin sa Lucas chapter 9, verse 23 to 27. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa verse 24, ang naghahangat ng maligtas ang kanyang buhay at mawawalan nito, ngunit ay mawawalan nito. Yung naghahangat ng magligtas ng kanyang sariling buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sa 25, ang sabi po, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya sa taglay, na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Amen. So, doon po sa binasa natin, it includes personal desires. Everybody say personal desires. Ang desisyon mo bang pagsunod sa Diyos, personal na desisyon o dahil sinabi lang ng kaibigan mo o ng pamilya mo? It should be personal decision. Amen, mga kapatid? At sa personal decision mo, you need to surrender yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, no? Na habang nabubuhay ka. Including yun nga yung mga personal desires mo, mga nakagawian mo. Yung mga nakagawian mong puntahan, gawin, mga bagay na lifestyle. At nung nakilala mo ang Panginoon, hindi na pala nararapat yung mga bagay na yun. So it includes personal desires, possessions. Including ba yung possessions, kailangan i-surrender sa Panginoon? Yung atin po bang mga ari-arian or kung anong meron tayo,
kanino po ba talaga iyon? Included po ba sa surrender yon? Yes. Yung ating tinatawag na relationship, yung pamilya mo, kanino galing yon? Who is the ultimate source of every good gifts? Ang Panginoon. And even your own life. Sino dito ang alam niya, ang buhay niya ay hindi sa Kanya? Sino dito alam niya, nalalaman mo ba kung hanggang kailan ka pa mabubuhay? Sino po ang nakakaalam? No? So, kasama po iyon, if necessary, in exchange for eternal life. Ang eternal life po ba ang pinakamahalagang bagay, no? Na maaring isa sa pinakamahalagang bagay na ibigay sa iyo ng Diyos? Yes. Ngunit hindi ka magkakaroon ng eternal life kung walang exchange na magaganap. Ano po yung exchange? Yung buhay mo, isurrender mo sa Panginoon, and then yung buhay niya ang siyang maghari at mabuhay na sa iyo. Amen? So, even our own life, we need to deny ourselves, take up our cross daily, and follow Jesus. Everybody say, deny yourself. Deny yourself. Yung deny yourself po ba, mahirap o madali? Sipin mo, pati ka, sarili mo, kalaban mo. Tatlo po kasi kalaban ng Kristiyano. Di ba? Hindi lang si Satanas yung pangunahin, maging ang iyong sarili. At yung pangatlo, yung mga bagay ng sanlibutan ito. Amen po? So, matindi po ang laban. Tama po ba? At hindi po tayo mananalo sa laban kung hindi po tayo connected and committed to the Lord. Amen? Wala po tayong kalaban-laban. No? Pero ang sabi ng 1 John 4:4, greater is He that's living in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin kaysa yung espiritu ng kaaway, ng kadiliman na gumagala dito sa sanlibutan. Mas makapangyarihan pa rin ang Espiritu ng Diyos. So, paano po ang open heaven, mga kapatid? Commitment and surrender to the Lord. Basahin po natin sa Luke chapter 14, verse 25 to 33. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, maging kanyang sariling buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. So, sino po dito ang handa pa rin sumunod under open heaven? Amen. Under open heaven po, mga kapatid, marami pong mga bagay na unti-unting iaalis sa atin ng Panginoon. At tinatawag din ng Biblia yon sa John chapter 15, pruning. Everybody say pruning. Pruning. No, yung vine na kailangan pag nais na nga maging mabunga at mamulaklak yung puno, merong mga puputuling mga sanga na hindi karapat-dapat doon sa puno. Amen po. At ito po ay inilalarawan din sa atin
Ngayon po, sa atin, iklaro lang po natin, wala pa pong perpekto. Amen? We are under construction. We are under sanctification. No? Kasi nung tayo nakarinig ng salita ng Diyos, tinanggap si Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas, doon dumating ang salvation at yun ay justification of our sins. Amen? Dahil si Kristo na ang umako sa ating mga kasalanan. Now, natatapos na po ba doon na tayo naligtas na ng Panginoon? Hindi po natatapos doon. It's just the beginning. No, ikaw ay na born again, na born in spirit, lalakad ka under open heaven. At yung under open heaven na sinasabi ng Panginoon, dapat siya ang una. Sino po ang dapat una? Sabi doon, hindi ang anak, hindi ang asawa, hindi ang ministry, hindi kung sino, ang Diyos Amen. ang dapat una sa ating buhay. Hindi ang pera, hindi ang negosyo, hindi ang trabaho. Diba? Sa mga kabataan, hindi ang pagbo-boyfriend, hindi ang pag-girlfriend, hindi ang pagbibisyo. Ano po ang nais ng Panginoon? Siya ang una. Amen. Amen? Kaya, napakahalaga po sa atin yung tayo ay puspos ng Santong Espiritu Amen. araw-araw. Paano po mapuspos ng Santong Espiritu? The foundational teaching of the Lord is for you to pray. Tayo po ba ay nananalangin sa Panginoon? Kamusta po ang ating buhay panalangin? Amen? Kasi kung nananalangin ka lang sa tuwing kakain, di ba? Almusal, tanghalian, gabi, hindi yun ang, although panalangin yun, pasasalamat, pero hindi yun yung tinatawag na quiet time or yung surrender sa Panginoon. Ang gusto ng Lord, let us lift up our hearts to Him, no? At siya ang humubog sa ating pagkatao. Amen. So, including our desires, possessions, relationship, family, no, even ourselves if necessary, para tayo ay tuloy-tuloy na mabago ang ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And Jesus explicitly warned His followers. Everybody say, warning. May warning po tayong nabasa, no? Na sinabi niya, for us to be transformed, for us to experience open heaven, let us count the cost. Amen? Katulad pag magpapatayo ka ng building or ng bahay, you need to plan. Amen? At kapag nakita mo na hindi kaya, huwag mong ituloy. Amen po mga kapatid? Sa buhay natin mga kapatid, we need a surrendered life kasi hindi talaga natin kaya ang maging banal. Amen. Si dito ay naamin niya, hindi niya kayang maging banal sa sarili niya. Yes. Hindi niya kayang pabutihin yung sarili niya. Yes. You need to surrender to the Lord. You need to deny yourself, take up your cross, and follow Jesus Christ. Diba? Hindi naman, halimbawa, manginginom ka. Kadalasan hindi basta-basta nawawala yung pag-iinom. Lalo na kung naging lifestyle mo. Tama? Kailangan isurrender mo sa Panginoon. At nang siya'y makakilo sa buhay mo. Amen? Halimbawa, meron tayong bisyo. Kung anong mga klaseng bisyo sa mundo. No? Marami po kasi klase ng bisyo. Hindi yun talaga agad-agad matatanggal kung hindi ka magkukumit at magsusurrender sa Panginoon. Deny yourself, take up your cross, and follow Jesus Christ. Self-denial. Ano po ang self-denial? Basahin natin Luke chapter 9, verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan. Everybody say, kinakailangan. Pag sinabi pong kinakailangan, may option ba? Wala. May option ba tayo na, sige, iba na lang? Wala, ano? Kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. No? Yes, andyan ang blessings, andyan ang provision ng Panginoon. Amen? Kasi pag pinag-uusapan natin, blessings, yes Lord, hallelujah, I receive it by faith. Yes Lord, provision. Yes Lord, healing.
Pag sinabi na sa'yo, inutusan ka na ng Panginoon, anak, bitawan mo yung bisyo mo. Anak, baguhin mo yung bagay na pananalita mo. Kaya na ba natin yon? That is the cost of following Jesus under open heaven. Hindi natin kaya sa ganang ating sarili. Tama po ba? Kaya kailangan po natin pasakop sa kalooban at salita ng Diyos. Amen? So, disciples must deny themselves. Sino dito yung tinuturing niya yung kanyang sarili bilang disciples? Parang konti lang na. Who among us today are disciples of the Lord? Yung disciples ba, pag sinabing disciples ka, may disiplina? Yes. Unang-una. Tama. Yung disciples ka ba, marunong ka ba dapat magdisiplina? Yes. Kasi sabi, go and make disciples. Paano ka magiging disciples ng Panginoong Jesus kung ikaw mismo walang disiplina sa iyong sarili? Kaya yung self-denial, kasama doon yung disiplina. Amen. At sabi po sa Biblia, dinidisiplina ng Diyos yung kanyang tinuturing na mga anak. Pag sinabi po sa Bible, dinidisiplina, minsan yung mga pagsubok natin sa buhay, disiplina ni Lord. At alam mo po ba, minsan ang pwedeng na magandang mangyari sa iyo sa buwan na ito, di ba? O sa season na ito, ay ang pagdidisiplina ng Diyos. Amen. Kasi blessing yan eh. Kung nabasa niyo po yung sa Psalms 119, I think that is the longest verses, no? Nandoon eh. Yung pagdidisiplina ng Diyos. Ang sabi doon, nung ako'y dinidisiplina mo, Panginoon, ako ay natuto or talagang nag-mature. No? At ang sabi doon, you must deny yourself, which means surrendering one's own will. Yung will mo, hindi na yun yung masusunod, kundi ang will ng Panginoon. Paano sabihin yung will? Sa mga desisyon natin sa buhay. Pag sinabing mga desisyon natin sa buhay, lahat ba yon? Kinakailangan ba lahat ng desisyon natin sa buhay involve yung si Lord? Involve ang Word of God? Amen. Yun po ang tinatawag na deny yourself. Amen. No? Pati ba, Pastor, yung sa kinakain, yung sa lifestyle, gusto ko araw-araw baboy. Gusto ko araw-araw karne. Gusto ko yung inihaw na isaw, inihaw na tenga. Ganun na yung lifestyle ko. Nabasa mo sa Word of God, no? Nag-umpisa ka Genesis. Tapos pagdating mo sa Leviticus, wow! Di ba? Yung Levitical diet, grabe, gusto pala ng Lord ako yung maging healthy. Sino gusto ba ng Lord healthy ka? Amen. Gusto ba ng Lord mapabuti yung katawan natin? Amen. Yes. Kaya nga, you must deny yourself. You must have a balanced life or balanced diet. Amen? Kasama pala yun, Pastor, yung pagkain. Kasama pala yun, Pastor, yung sa paggastos ko ng pera. Yes. Alam niyo po ba, napakaraming turo ng Panginoon mula Old Testament up to New Testament about sa pera. Kasama pala yun sa deny yourself. Kasama pala, Lord, yung disiplina sa panalangin. Kailangan pala araw-araw nananalangin. Kasama pala yun. Yun po ang open heaven. Kasama pala yung pag-attend sa church. Nang sabi pala sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Kasama pala yun sa sakripisyo, Lord, sa deny yourself. Amen? So, tanong mo po ulit kayo, sino po gusto dito ma-experience ulit yung open heaven? Amen. Nasa self-denial pa lang po tayo. No? So, kasama pala yung mga plano naming pamilya na dapat plano ni Lord yung masunod. No, na hindi porket, halimbawa, gusto namin mag-asawa,
kami ay mag-travel sa Korea, hindi pala kalooban ng Panginoon. Sino masusunod? Kasi ganda dun, di ba? South Korea. Di ba? Tapos, para kaming mga Koreano na yung sa telenovela. Di ba? Tapos nag-i-snow. Kung hindi pa timing ng Panginoon, hindi pa niya kalooban, sino masusunod? Amen po mga kapatid. Kasama ba yung pagpili ng negosyo at trabaho? Kasama ba dapat doon si Lord? Kasama po lahat mga kapatid. And all of our aspirations, all of our plans, all of our will must be aligned. Everybody say alignment. Alam niyo mga kapatid, minsan hindi encouragement ang kailangan natin, kundi alignment. Diba? Hindi encouragement minsan ang kailangan natin, kundi mai-align muli tayo sa puso ng Panginoon. Ang Diyos ay tapat, dapat tayo rin ay maging tapat sa Kanya. It is a daily dying to self. Ang simple pong paliwanag ng self-denial is araw-araw kang namamatay sa sarili mo at si Jesus na ang nabubuhay sa iyo. Amen? To allow the Lord Jesus Christ to live through us. Pangalawa, yung take up your cross daily. Everybody say, take up your cross daily. Magaan ba yung pinasan ng Panginoong krus? Kung pag-aaralan niyo po yung history, yung ginagamit nilang kahoy doon talagang mabigat. Doon sa mga nagbuhat ng krus, nung panahon ng Panginoon, mabigat. Amen? Hindi basta-basta yung bigat. Amen? At yung sinisimbolo nun, mga kapatid, this is a call to be willing. Everybody say willingness. Willingness to endure hardship. No? Willingness to endure suffering, katulad ni Stephen sa devotion kanina. And willingness to persecution, kahit ma-persecute ka. No? And even a humiliating death for the sake of Jesus Christ. Kaya ng ginawa niya, it does not merely refer to enduring a minor inconveniences. Dun sa mga minor inconveniences pa nga lang, kung doon pa nga lang, hindi na tayo makasunod sa Panginoon, konting problema lang, ayaw mo na kaagad, paano ba sa mga mabibigat? Amen? So, di ba? Kasi, taking up your cross daily, kailangan willing ka. Nandun yung willingness mo, amen? Ay, susunod ka sa Panginoon eh. No? Willingness na magpasakop sa salita ng Diyos. No? Kapag po ba tayo na sa babasa ng salita ng Diyos, may mga time na talagang nasasaktan tayo. Pero anong ginagawa natin? What is the proper response kapag tayo ay nasaktan sa salita ng Diyos? Self-denial, take up your cross, and follow Jesus. Nakita nyo, sa huli pa lang yung follow me. Bakit? Kasi hindi ka talaga makakasunod sa Panginoon kung una, wala yung self-denial, at pangalawa, yung taking up your cross. Amen? Pero ang good news mga kapatid, ipinagkaloob po sa bawat isa ang banal na espiritu nang sa gayon, sa biyaya ng Diyos, tayo ay makasunod sa Kanya. Amen? So, may mga bagay sa ating buhay, katulad ng suffering, persecution, nung na-born again ka, na-born in spirit ka, sumunod ka kay Kristo, diba parang, bakit gano'n? Parang mas dumami ata yung problema. Amen? Bakit gano'n? Basta parang tila ata, dati okay naman kami Parang yung sinabi ng mga Israel, okay naman kami sa Egypt Yun yung tinatawag na pruning o wilderness experience. Amen. Sino po dito dumadaan sa wilderness experience? Amen. Doon sa disyerto o doon sa kawalan. No, minsan talaga o kadalasan dadalhin ka talaga ni Lord doon sa sitwasyon na yon para malaman mo na siya talaga ang kailangan mo. Amen. Dahil kapag meron kang mga option sa paligid mo, hindi mo siya tatawagin. Tama? Ay,
mayroon pa naman akong 100,000 sa bank account ko eh. Ay, okay pa naman ako, wala kaming utang, bayad lahat. Meron akong sariling bahay, may sarili akong negosyo. Hindi ko kailangan si Jesus. Yung mga taong po ganun eh. No? Pero dahil mahal ka ng Diyos, ilalagay ka niya sa wilderness experience. Para malaman mo na ang totoo talagang kailangan mo ay siya. Amen. Yung buhay na buhat sa Kanya at hindi yung buhay dito sa mundo. No? Sino dito gustong mabuhay sa mundo ng matagal? Talagang like 400 years. No? Pero sino dito yung sinasabi na 70 o 80, salamat sa Lord, okay na eh. Yes, okay na. Amen? Pero yung mabuhay kayong matagal na ganito ang itsura ng mundo, No. amen? Kung kalooban ng Panginoon, siyang masunod. Amen. We are immortal hanggat hindi pa tapos ang ating misyon. Kaya ka nabubuhay ngayon dahil may mission ka pa. Amen. Amen? At ang unang mission mo, alam mo kung ano? Yung pamilya mo. Na maipakilala ang Panginoong Jesus. Amen? At paano mangyayaring maipapakilala natin ang Panginoong Jesus? Taking up your cross daily. Everybody say, daily. Ayan. Prioritizing Christ above all relationships. Ayan. Punta po tayo sa pangatlo. Sa Luke chapter 14 verse 26. Sabi doon, hindi maaaring at maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Madali po ba yung pinapagawa ni Lord? Mahirap po eh. Amen? Pero this is a matter of priority. Hindi ibig sabihin wala ka ng oras sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo. It's all about priority. Everybody say priority. Sino po ang priority natin? Bakit tayo pumunta dito? Para kanina tayo, bakit tayo nagkatipon dito? Para sa Panginoon. Hindi para ma-entertain ka, hindi para, di ba, kung anong mga bagay. We came here to worship because our priority is the Lord. Hindi ka pumunta dito para kung sinong tao. Amen? Pinriority mo talaga ang araw na to, Sunday, Lord's Day, para sa Panginoon to. Na dapat tayo, mga tao, hindi lilipas ang isang linggo nang wala kang time sa Panginoon. Amen? Hindi po yun ganun. Hindi ganun ang nais ng Lord. It is a matter of priority. Jesus used a strong language. Nung sinasabi ba ni Jesus to, yung emotion niya ba dito matindi? Yes. Kung siguro i-imagine natin o pipicture natin, siguro sinabi ni Jesus, hindi maaaring maging mga alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, sa kanyang ina, asawa, at mga anak. Diba? Sinabi kaya ni Jesus to nang mahina lang yung boses niya? Hindi maaaring maging mga alagad ko May mga ang mga umiibig ng higit. Hindi ganun eh. Pag tinignan mo, nangaral si Jesus, straight, passionate. Hindi siya nagagalit, pero passionate. Andun yung puso niya na idiin sa tao kung ano ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. So, ang pag-ibig sa Diyos, what is the greatest commandment? To love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. To surrender to Him, to prioritize Jesus Christ above all relationship. No? At alam niyo po ba, yung ibang translation nito, sabi doon, saying, one must hate. Salitang hate.
Kung nabasa niyo yan sa English version, no? Kung hindi, hate. No, one must hate their father, their mother, their wife, their children, even their own life to be His disciple. Bakit hate yung sinabi doon? This is a call to love Jesus supremely. Amen? Hindi sinabing magalit ka sa magulang mo, sa mga anak mo, hindi yon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, priority dapat siya. Amen? Every gising is a blessing, tama? Nagpasalamat na po ba tayo sa Panginoon kanina pa, bago pumunta dito? Yes. So, sino priority natin? Ang Panginoong Jesus. No? It's the love for Jesus supremely. So that yung ibang mga relationship sa pamilya, sa asawa, sa magulang, sa kahit na sino, ay maging maayos din. Alam mo, ang isang tao talagang may relasyon sa Diyos, di ba? Aayusin at aayusin niya yung relationship niya, di ba? Sa ibang mga klaseng relationship din. Amen? So, yun po ang makikita natin. When compared to the love of Christ or love for family? Yan, matinding tanong yan. Pag-ibig kay Kristo o pag-ibig sa pamilya? Self-denial eh. No? Pag-ibig sa pamilya o pag-ibig kay Kristo? Pag-ibig sa negosyo, pag-ibig kay Kristo? Pag-ibig sa trabaho, pag-ibig kay Kristo? Kanino po? No? So una po talaga, matuto tayong umibig sa Panginoon. Nang sa gayon, matutunan din natin mas umibig pa sa ating pamilya. Amen. Because we cannot love our family if the love of Christ is not there. Amen po. So kaya in situations of conflict between family and Christ's commands, Christ must come first. Sabi po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Malaki po bang sakripisyo ang pagsunod sa Panginoon? No? Malaki pong sakripisyo. At hindi lang yung sarili mo yung i-deny mo. No, lahat ng mga bagay na pinapadeny ng Panginoon just for us to follow Him. Basahin po natin Luke chapter 14 verse 33. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Lahat sa kanyang buhay. Lahat sa kanyang buhay. Lahat sa kanyang buhay. May natira ba? Wala. Pag sinabing lahat, wala po eh. Manitira. Kundi lahat ng bagay na meron ka, lahat ng ginagawa mo, dapat para sa Kanya. Yung pamilya mo, yung trabaho mo, kung anong meron ka, dapat para sa Kanya. Amen? Lahat ng ginagawa mo. Pastor, kasama ba yung kahit naglalaba ako, dapat ginagawa ko para sa Lord? Tingnan mo, pag naglaba ka para sa Lord, ang ganda ng kinaresultahan. Pero yung naglaba ka, yung parang hindi para sa Lord. Or nagluto ka. Kahapon, ang sasarap ng di ba? Lalo na yung mga may dala din. Diba? Hindi yung in-order. Para sa Panginoon, maganda yung resulta. Amen. So, kaya, it must be our priority. Jesus stated that any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Kaya po ang discipleship, ang pagiging alagad po ng Panginoon, it is very costly. Amen. Ibibigay mo talaga lahat. Sabi po sa Romans 12 verse 1, offer our bodies as a living, holy and acceptable unto Him. And this is our proper or reasonable worship. Amen. So kung wala pong pagsasakripisyo, wala pong totoong pagsamba.
It means all material things. Sabihin natin, material things must be held with an open hand. Amen? Paano kapag tinanggal ng Lord yung negosyo mo? Paano pag tinanggal ng Lord yung trabaho mo, yung position mo, yung kabuhayan mo, yung kalusugan mo? Paano pag tinanggal ng Panginoon? Paano pag kinuha ng Panginoon yung mahal mo sa buhay? Kung ang Panginoon mo, yung negosyo mo, trabaho mo, pamilya mo, kahit anong meron ka, pag nawala yun, wala ka na din. Pero kung ang Panginoon mo talaga ay si Jesus, you will live forever. That's the evidence of eternal life. Yung sinabing open hand, sabihin natin open hand. Na kapag may nawala sa'yo, hindi mo masyadong, kumbaga, lalo na kung halimbawa, nanakawan ka o nasnatchan ka. Di ba? Pagka natural na response, magagalit ka, tama? Ninakawan ka eh. Inisnatchan ka eh. Amen? Pero, ano ang response ng isang Kristiyano? Self-denial muna. Di ba? The Lord, no, nawa magamit nung nagnakaw na yon at yung bagay na ninakaw niya sa akin, maging paraan para makakilala siya sa iyo. Amen? So, ganoon yun eh. So, halimbawa dito sa ating bayan, sa Pilipinas, hindi ba nakakagalit yung korupsyon? Yes. Tama? Yes. Pero what will be our proper response? Prayer. No? Our proper response first is to pray for them. Yes. Amen. Because our priority is the Lord. Siya ang mamuna. At sabi nga ng Panginoon, huwag kang gaganti. Sa akin ang paghihiganti. Kasi the natural response ng isang tao ay gumanti. Mata sa mata, ipin sa ipin. Pero sa Panginoon, you pray for them, love your enemies, bless those who curse you, bless those who persecute you. No? Madali po ba yun? Ang hirap eh. Pero, dahil connected ka, committed ka, katulad ni Stephen, committed siya sa Panginoon, ang nakatingin siya sa bukas na langit. Nakatingin siya sa Panginoong Jesus. That everything he have, no, ay sa Diyos at hindi sa Kanya. Yung bahay mo, pamilya mo, negosyo mo, trabaho mo, lahat-lahat ng nasa iyo, self-denial, hindi talaga yan sa iyo. Itong DOCGM, hindi po to kung kanino. Hindi po ito sa atin. Ito po ay sa paggawain ng Panginoon. Amen. Yung bahay ninyo, kanino yon? Yung pamilya mo, kanino yan? Yung kinikita o anumang meron ka, kanino yan? No? Lahat po ng meron tayo ay dahil lang po yan sa biyaya ng Diyos. That's why, no, we must have an open hand. Yung sinasabing open hand na kahit anumang mangyari sa buhay natin, katulad ni Hope, ano man nangyari sa buhay niya, si Lord pa rin ang pinapurihan niya, pinasalamatan niya. Sino dito nakaranas na dumaan ka sa matinding problema, pero nagpasalamat ka pa rin sa Panginoon? Dumaan ka sa matinding karamdaman, nagpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Dumaan ka sa matinding crisis, financial crisis, health crisis. No? Pero, ang sentro pa rin ng buhay mo ay si Lord. No? That is the greatest blessing. Kasi madalas ang mga tao nakatingin doon sa blessing, hindi doon sa nagbigay ng blessing. Amen? Pero kung gusto nating sumunod sa Panginoong Jesus, huwag kang tumingin doon sa ibibigay niya. Tumingin ka mismo sa Kanya. No? Kasi di ba, maraming mga tao, Lord, di ba, pagalingin mo ako, or Lord, sagutin mo yung prayer ko. Di ba, bigyan mo ako ng ganito. Lord, makapasa ako sa exam. No? Pero nung na-answer na ni Lord yung prayer, nasaan ka na? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng negosyo. Lord, makatapos ang anak ko sa pag-aaral. Nung nakatapos na, asan na? Asan na si Lord?
So anong sinasabi dito ng Panginoon? Anong tinuturo sa atin ng Panginoon? Whatever happens to your life, sa Panginoon ka pa rin. Nagsimula ka sa hirap, ngayon pinayaman ka ng Panginoon, kanino ka? Kasi ang nagbabago yung tao hindi si Lord. Ang nang-iiwan ang tao, hindi si Lord. Amen. Diba? Isipin mo, nung panahon na nangangailangan ka, tinulungan ka ng Panginoon. Nung tinulungan ka ng Panginoon, ayaw, nakalimutan mo na siya. Amen? Ganun po yun Nung nakasumpong ka ng biyaya ng Panginoon, yes, hallelujah, praise the Lord. No? At talagang victory after victory, tagumpay, tagumpay, puro na lang tagumpay, naging familiar ka na sa tagumpay, nakalimutan mo na yung nagbigay ng tagumpay. Kaya naman, anong ginagawa ni Lord dahil mahal ka niya? Ilalagay ka niya ulit sa matinding pagsubok para maalala mo siya. Sino dito naka-experience na gano'n? No? Kasi sabi mo, Lord, wala akong time sa'yo. Busy ako, ang dami kong mga ginagawa. Tapos boom, nagkasakit ka. Siling lang yung nakikita mo. Tapos may mga dumating taga DOCGM. Pinag-pray ka. Ay, may time pala ako kay Lord. Amen? You make time sa mga bagay na priority mo. Pero totoo ngang wala kang time sa mga bagay na hindi mo priority. Amen, mga kapatid? Marami ka bang time para asikusuhin yung pamilya mo? Yes, priority mo yun Pero anong tinuturo sa atin ng Panginoon? The cost of following Jesus. The cost of open heaven. Deny yourself, take up your cross, and follow me. Amen, mga kapatid? So this is a call to prioritize the Lord Jesus Christ. Jesus stated, if anyone who does not renounce all that he has cannot be my disciples. Lahat ng material blessings, lahat ng status ng anong meron ka, must held with an open hand, with the recognition. Everybody say recognition. Sinong nire-recognize natin sa buhay natin ng lahat ng meron tayo? God is the true owner. Si Lord ang siyang totoong may-ari ng lahat. And you must have a willingness to give. Willingness to give it all to the Lord. Maging ang buhay mo. To give them up at any time na kunin ng Panginoon. Dahil totoo namang sa Kanya yan. For His name's sake. Naalala niyo si Abraham? Sabi ng Diyos kay Abraham, ibigay mo sa akin ang anak mong si Isaac. Amen? Si Abraham ba nagtanong bakit? Lord, bakit mo binawi yung binigay mo? Gumanon ba siya? Lord, bakit mo gustong bawiin yung trabaho na pinanalangin ko 11 years ago at pinapabigay mo sa akin ngayon? Lord, bakit mo gustong kunin tong negosyo ko? Lord, bakit yung kalusugan ko? Lord, bakit yung asawa ko, yung anak ko? Pinapasurrender mo sa akin. Lord, bakit ako? Yung sarili ko. Amen? Who is the true owner? Sino po ang totoong may-ari ng buhay? Ang Diyos. Anytime na sabihin niya, offer it to me, what will be your response? Ang response po ni Abraham, wala po siyang pagdududa. Umagang-umaga, bumangon siya. No? Siguro Sunday noon. No? Sunday, umaga-umaga, bumangon siya. And then, ginising niya yung anak niya. Sino yung anak niya? Si Isaac. Sabi niya, anak, akyat tayo, magsasakripisyo tayo para sa Panginoon. Punta tayo doon sa bundok Moriah para magsakripisyo tayo sa Panginoon. No? At nung pakyat na sila, ang sabi ni Isaac, Dad, Father, asan yung iaalay natin? Anong sabi ni Abraham? God will provide.
No? Ito, anak, dalhin mo tong mga kahoy. Sino yung may dala ng kahoy? Mabigat ba yung kahoy? Yes. Pero bakit hindi si Abraham yung nagdala? Si Isaac yung nagdala. There's a message behind that. At sabi niya, God will provide. At nung nandun na sila sa tuktok, at nandun nga, inaayos na ni Abraham yung altar, no? Ang sabi niya, it's time na magsakripisyo na tayo sa Panginoon. Tinali niya, no? Ganun yung pagsakripisyo eh. Tinali niya si Isaac. May nabasa ba kayo doon na nagpumigla si Isaac? May nabasa ba kayo doon na, di ba, talagang lumaban si Isaac? Wala. Alam niyo kung bakit? Dahil naituro ng proper example ni Abraham, naging good role model si Abraham sa anak niyang si Isaac. Na kapag may pinapagawa si Lord, wala nang maraming tanong, sumunod ka na lang. Amen? Sino ito yung ganon? Na kapag may pinapagawa sa iyo si Lord, or pinapa-surrender sa iyo si Lord, wala nang maraming tanong, sunod ka na lang. May ganun ba kayong klaseng pananampalataya? O wonder muna kayo? Totoo ba to? Hindi siguro ito pinapabigay ni Lord. Hindi to, akin to. Amen? Pero anong ginawa ni Abraham? Inalay niya. Nung sasaksakin niya na, pinigilan siya ng Panginoon at nag-provide ng kordero na siyang iaalay. It pictures the Lord Jesus Christ na yung dapat tayo yung mamatay, tayo yung pahirapan doon sa krus, ngunit si Lord ang nag-substitute. Siya yung umako ng ating mga kasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa atin, and tayo rin dapat ialay natin ang ating buhay rin sa Kanya. Amen? Obedience and following the commands of the Lord. Following Jesus involves more than just a declaration of faith. No? It requires, everybody say, requirements. It requires ongoing obedience, tuloy-tuloy, no? Na pagsunod to His commands and a commitment to living life His way, guided by the Holy Spirit. Handa ka ba bang sumunod sa Panginoon? Kung sabihin niya, maraming darating na problema pag sumunod ka sa akin. Sino dito yung gusto na yung problema, ikaw lang, o sino dito gusto yung problema kasama mo si Lord? Kaya sa buhay na ito, hindi naman mawawala ng problema eh. Tama ba? So pipili ka lang, hindi kasama si Lord o kasama si Lord. Amen? Jesus' followers are warned. No? Sinabihan ba ni Jesus yung kanyang mga disciples, alam niyo, pag sumunod kayo sa akin, maraming mga persecution. Sinabi niya ba yon? Yes. Alam niyo, pag sumunod kayo sa akin, maraming pag-uusig, maraming mga pagsubok kayong darating. Yes. Hallelujah. No? Sinabi niya yun. Winarningan niya. Yes. No? That they will be misunderstood. Alam niyo, pagka sumunod kayo sa akin, maraming mga tao hindi kayo maiintindihan. Maging yung mga pamilya niyo, pwede kayong i-persecute. Amen? Sinabi yun ni Jesus, you can be ridiculed, you can be potentially persecuted, or even killed. Marami pong nang pinatay ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Mula noon hanggang ngayon, marami pong pinapatay araw-araw. Amen? Dahil sa pagsunod nila sa Panginoon o paggawa nila ng katwiran ng Diyos. Particularly in the certain parts of the world. Hanggang po ngayon, sa bandang Africa, sa bandang Middle East, marami pong mga Kristiyano followers of Christ, hinuhuli, kinukulong, di ba? Sa part ng China. Amen? Marami po. Hindi sila doon yung talagang ganito, yung open talagang Sunday service. Wala po. May mga lugar pa rin na ganoon na restricted yung ganitong mga gawain. Pero, nagagawa pa rin nilang sumunod sa Panginoon. Eh tayo nga di ba? Malayang-malaya tayong magkatipon dito Di ba? So, let us prioritize the Lord Jesus Christ. Amen? Panghuli mga kapatid, while salvation is a free gift,
discipleship costs you everything. Basahin po ulit natin Luke chapter 9 verse 23. No? Everybody, let's read our Bible. Luke chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, sa ating lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Malaki pong sakripisyo ang discipleship. Amen? Malaki pong sakripisyo ang pagsunod sa Panginoon. However, ang perspective is that any temporary pain, temporary loss is overwhelmingly surpassed by eternal reward. Lahat ng pain, lahat ng suffering, lahat ng paghihirap sa mundong ito ay panandalian lamang. That is the good news. No, I will finish with this good news. Kapatid, announcement, news flash, good news. Lahat ng nararanasan mo ngayon, problema, pagsubok, kasakitan, kawalan, lahat yan temporary lang. And Jesus promised us eternal life. Ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. And you are citizens of heaven. You are just strangers here in this world. Sabi niya sa kanyang mga disciples, go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the mighty name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, teaching them all that I have commanded you, and lo, I am always with you until the end of the world. Amen? So, my question to you, church, are you willing to follow the Lord? Are you decided to follow the Lord? Despite ng mga parating na problema, no? Pero ang pangako ng Diyos, kasama mo siya sa lahat ng yun. Yun po ang napaka-malaking kapayapaan sa atin. By the eternal reward and the joy of a meaningful life in fellowship with the Lord Jesus Christ. Ang buhay ng isang Kristiyano ay talagang makulay, ang talagang may kagalakan, may kapayapaan dahil kasama natin ang Panginoon. Nandiyan ang presensya ng Diyos, which is the Holy Spirit na siyang naghahari sa atin. At every time we have hardships, we have sufferings, we have pain, Jesus is the answer. Amen. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo ngayon ay mananalangin. Hallelujah. And as we worship the Lord, as we give Him